Tingnan mo ang iyong mga kuko ngayon. Pindutin ng malakas ang isa sa mga ito ng mga 2 segundo, tapos bitawan mo. Panoorin kung gaano kabilis bumalik ang kulay. Ang ginawa mo lang, ito ay ginagamit ng mga doktor para suriin ang sirkulasyon sa loob ng ilang segundo at wala silang kailangan na kahit anong kagamitan. At ang simpleng pagsubok na iyon, kasama ang 3 iba pang nakikitang palatandaan sa iyong kuko, ay makakapagsabi sa iyo ng isang bagay na karamihan sa mga nasa edad 60 na ay hindi na ituturo. Ang iyong mga kuko ay tahimik na nagtatala ng kung ano ang ginagawa ng iyong puso at iyong mga ugat araw-araw. Ang problema, halos walang nagtuturo sa atin kung paano ito basahin. At pagkatapos ng edad 60, kung saan ang mga problema sa puso ay madalas na umuunlad ng tahimik, walang dramatikong sintomas hanggang sa may mangyaring seryoso, ang mga palatandaang lumalabas sa iyong mga kuko ay isa sa mga ilang sistema ng babala na hindi na kailangang pumunta sa ospital para mabasa. Ako si Dr. Elena Santos at nais kong ipakita sa iyo ang 4 na tiyak na palatandaan sa kuko na nakaugnay sa pananaliksik sa medikal sa panganib ng atake sa puso, panganib ng stroke at seryosong mga problema sa sirkulasyon. Ang ika-4 na palatandaan, ito ang pinakagusto kong makita mo bago matapos ang video na ito. Ito ay maaari mong suriin sa loob ng mga 30 segundo at karamihan sa mga tao ay talagang nagugulat sa kanilang mahahanap. Bago tayo magpatuloy, ilagay mo ang iyong edad sa mga komento ngayon at sabihin mo sa akin kung may miyembro ng iyong pamilya na nakaranas na ng atake sa puso or stroke dahil ang iyong sagot ay magiging mahalaga sa kung gaano mo ito dapat sineseryoso at kung ang ganitong uri ng nilalaman ay nakakatulong sa iyo. Ang isang mabilis na like ay talagang nakakatulong sa akin na mapatuloy ang paggawa nito. Partulubos na maunawaan kung bakit napakahalaga ng 4 na palatandaang ito pagkatapos ng edad 60, kailangan mong maunawaan ng kaunti kung ano talaga ang ginagawa ng iyong mga kuko sa biolohikal. Ang iyong mga kuko ay lumalaki mula sa istruktura na tinatawag na nail matrix. Ito ay isang layer ng mga buhay na selula sa ilalim ng base ng bawat kuko at ang mga selulang iyon ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa iyong daloy ng dugo. Tumutugon sila sa mga pagbabago sa antas ng oxygen, kalidad ng sirkulasyon, at kalusugan ng pinakamaliit na mga ugat sa iyong katawan. Ang mga capillaries sa ilalim ng iyong kuko ay ilan sa pinakamaliit na mga ugat ng dugo na mayroon ka. At dahil napakaliit nila, sila ang karaniwang una na nagpapakita ng mga palatandaan ng problema kapag nagsimulang mahirapan ang iyong cardiovascular system. Para sa isang tao na nasa 30 taong gulang, ang puso at mga ugat ng dugo ay may napakalaking reserba. Ngunit pagkatapos ng 60, ang mga reserba na iyon ay bumababa na. Hindi dahil sira na ang katawan, kundi dahil ito ay mahusay na nagpatakbo sa loob ng 6 na dekada at ang margin para sa tahimik na problema ay mas manipis na. Isipin ang iyong kuko bilang isang bintana sa pinakamaliit na mga ugat ng dugo sa iyong katawan. Kapag ang mga ugat na iyon ay nagsimulang mahirapan, ang mga kuko ay madalas na unang lugar kung saan nagiging makikita ang hirap na iyon. Ang iyong doktor ay hindi lagi sinusuri ang iyong mga kuko sa isang karaniwang 15 na minutong appointment at ang pagsusuri ng kuko ay bihirang naaabot ang listahan ng prioridad. Kaya ang impormasyon ay mayroon sa medikal na literatura, hindi lang lagi itong umaabot sa taong talagang nangangailangan nito. Halika at isa-isahin ko sa iyo ang 4 na palatandaang ito. Manatiling espesyal na nakatuon sa bilang 4 dahil ito ang isa na halos walang nagtuturo. Ang bilang 1 ay isang pagbabago ng kulay na tinatawag na cyanosis. At may isang mahalagang pagkakaiba dito na karamihan sa mga tao ay hindi pa naituturo at pinabago nito kung gaano kabilisan dapat mong tumugon. Ang tinutukoy ng cyanosis ay isang asul o lilang tint na nakikita sa pamamagitan ng nail bed, lalo na malapit sa base ng kuko. Ngunit mayroon talagang 2 magkaibang uri at magkaiba ang kanilang kahulugan. Ang unang uri ay tinatawag na peripheral cyanosis.
Ito ay kapag ang asul na kulay ay lumalabas lamang sa iyong mga kuko sa kamay at maaari ring sa mga kuko sa paa. Ang iyong mga labi, ang iyong dila, ang loob ng iyong bibig, lahat ay normal at kulay rosas pa rin. Ang peripheral cyanosis ay unti-unting umuunlad sa loob ng mga linggo o buwan. Ito ay sinasabi ng iyong katawan na ang sirkulasyon sa mga dulo ay hindi na katulad ng dati. Ito ay isang babala, ngunit hindi isang emergency. Ang ikalawang uri ay central cyanosis. Ito ay kapag ang asul na kulay ay lumalabas hindi lamang sa iyong mga kuko, kundi pati na rin sa iyong mga labi, iyong dila at sa loob ng iyong bibig. Ang central cyanosis ay isang medikal na emergency. Nangangahulugan ito na ang dugo na lumalabas sa iyong puso ay hindi nagdadala ng sapat na oxygen at kailangan ng agarang medikal na atensyon. Ang nangyayari sa biolohikal sa parehong kaso ay ang dugo na umaabot sa mga tissue na iyon ay hindi sapat na na-oxygenate. Sa peripheral cyanosis, ang problema ay karaniwang nasa sirkulasyon. Sa central cyanosis, ang problema ay karaniwang nasa puso o sa mga baga mismo. Ang pananaliksik ay nagmumungkahi ng matibay na ugnayan sa pagitan ng patuloy na peripheral nailbed cyanosis at mga kondisyon kabilang ang maagang yugto ng pagpalya ng puso, ilang mga problema sa heart valve na hindi kinikilala sa loob ng mga dekada, at mga talamak na sakit sa baga na naglalagay ng presyon sa puso. Ang dahilan kung bakit ito ay napakahalaga para sa mga taong higit sa 690 ay ang pagpalya ng puso ay mabilis na tumataas ang prevalence sa edad. Ito ay isa sa pinakamadalas na hindi nasisiyang kondisyon sa populasyon ng matatanda. Ang maagang yugto ng pagpalya ng puso ay madalas na hindi nagdudulot ng dramatikong sintomas. Walang sakit sa dibdib, walang pagbabagsak. Mayroon lamang isang mabagal at tahimik na pagbaba sa kahusayan ng paggawa ng puso at ang katawan ay nagko-compensate hanggang hindi na nito kaya. Nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento tungkol sa isang retiradong lolo na si Mang Ernesto mula sa Davao. Napansin ni Mang Ernesto sa loob ng halos isang taon na ang kanyang mga kuko ay mukhang bahagyang kulay lila sa base, lalo na sa mga umaga at pagkatapos na maupo ng matagal. Pinagbintangan niya ito sa malamig na panahon at sa mahinang sirkulasyon na inakala niyang bahagi na lang ng pagtanda. Nang bumisita ang kanyang anak na babae mula sa Maynila at nagkomento sa kulay ng kanyang mga kuko, saka lang niya binanggit ito sa kanyang susunod na check-up. Maingat na sinuri siya ng kanyang doktor, nag-order ng echocardiogram at natuklasan ang maagang yugto ng pagpalya ng puso na madaling mapamamahalaan pa sa tamang gamot at pagbabago ng pamumuhay. Naiwasan ni Mang Ernesto ang isang ospitalisasyon na halos tiyak na mangyayari sa loob ng sumusunod na taon. Ang praktikal na aral dito ay simple. Suriin ang iyong mga kuko sa ilalim ng magandang natural na liwanag ng araw, pinakamainam malapit sa isang bintana. Kung ang kulay malapit sa base ng iyong nail bed ay mukhang asul o lila at ang kulay na iyon ay hindi nagbabago kapag nagpainit ang iyong mga kamay, iyon ay isang bagay na dapat mong ibahagi sa iyong doktor. Itanong kung ang isang echocardiogram ay maaaring angkop para sa iyong edad. At kung makita mo ang asul na kulay sa iyong mga labi o dila kasabay ng iyong mga kuko, huwag maghintay ng appointment. Iyon ay isang emergency. Napansin mo na ba ang anumang pagbabago ng kulay sa iyong sariling mga kuko? I-type ang salitang puso sa mga komento ngayon kung gusto mo akong gumawa ng isang buong video tungkol sa mga palatandaan ng pagpalya ng puso na maaari mong makita sa bahay. Binabasa ko ang bawat komento at ang mga paksang may pinakamaraming tugon ay ang aking inuuna. Ang bilang 2 ay marupok at mabagal na lumalagong mga kuko. At ito ay isa na halos lahat ng nasa edad 60 na ay isinasantabi bilang bahagi na lang ng pagtanda. Ang aking tinutukoy ay mga kukong madaling masira na nagbabalat sa mga layer, na nahahati ng patayo sa kanilang haba o na tila hindi na lumalaki sa dating bilis. Dati ay kailangan mong putulin ang mga ito tuwing 2 linggo. Ngayon, mukhang halos hindi nagbabago buwan-buwan.
Ang nangyayari dito ay ang nail matrix ay hindi tumatanggap ng patuloy na supply ng mga sustansya at oxygen-rich na dugo na kailangan nito. At isa sa pinakakaraniwang dahilan para doon sa mga matatandang tao ay isang kondisyon na tinatawag na peripheral artery disease. Ang peripheral artery disease ay nangyayari kapag ang mga arterya na nagdadala ng dugo sa iyong mga dulo, ang iyong mga braso, iyong mga binti, iyong mga kamay, ay bumababa ang laki dahil sa pagtitipon ng plaque. At narito ang bahagi na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman naituturo. Ang parehong plaque na nagdudulot ng atake sa puso kapag nabuo ito sa mga arterya ng puso at ang parehong plaque na nagdudulot ng stroke kapag nabuo ito sa mga arterya patungo sa utak ay ang parehong uri ng plaque na nagtitipon sa mga arterya patungo sa iyong mga dulo ng daliri. Ang plaque sa isang arterya ay nangangahulugang malamang na nabubuo rin ang plaque sa iba. Iyon ang dahilan kung bakit ang peripheral artery disease ay itinuturing na isa sa pinakamalakas na tagahula ng hinaharap na atake sa puso at stroke. Ang peripheral artery disease ay madalas na tahimik sa loob ng maraming taon bago lumabas ang anumang dramatikong sintomas. Ngunit may isang tiyak na pattern ng mga babala na karaniwang lumalabas ng sabay-sabay. Ang pattern ay ito, marupok at mabagal na lumalagong mga kuko, malamig na mga kamay at paa na matagal bago uminit, at pananakit o kabigatan sa mga binti kapag naglalakad, lalo na paakyat o sa hagdanan na nawawala kapag tumigil ka at nagpahinga. Ang huling sintomas na ito ay may tiyak na klinikal na pangalan. Tinatawag itong claudication at ito ay isa sa pinakamapagkakatiwalaang palatandaan ng makabuluhang pagkitid ng arterya. Kung mayroon kang tatlong ito ng sabay-sabay, ang marupok na mga kuko, ang malamig na mga dulo, at ang pananakit sa binti na dumarating habang naglalakad at nawawala sa pahinga, ang kombinasyong iyon ay tunay na katumbas ng isang pag-uusap sa iyong doktor. Isang kwento tungkol sa isang lola na si Aling Cora mula sa Cebu. Si Aling Cora ay isang masigasig na hardinera sa buong buhay niya. Nang ang kanyang mga kuko ay nagsimulang maging marupok at madaling matibag noong kanyang late 60s, sinisi niya ito sa maraming taon ng pagtatrabaho sa lupa at sa tuyong panahon ng tag-araw. Subukan niya ang mga supplement at mga pangpalakas ng kuko mula sa botika. At wala sa mga ito ang tumulong. Ang pagbabagong nag-prompt sa kanyang doktor na tumingin ng mas mabuti ay nang binanggit niya sa isang regular na pagbisita na mabigat ang kanyang mga binti kapag naglalakad paakyat, isang bagay na unti-unting lumala sa loob ng halos 6 buwan. Nagsagawa ang kanyang doktor ng isang simpleng pagsubok na tinatawag na Ankle Brachial Index o ABI, na naghahambing ng presyon ng dugo sa bukong-bukong sa presyon ng dugo sa braso. Ang resulta ay nagkumpirma ng katamtamang peripheral artery disease. Sa tamang pagbabago ng pamumuhay at tamang mga gamot, lubos na nabawasan ni Aling Cora ang kanyang cardiovascular risk. Ang kanyang marupok na mga kuko ang unang palatandaan na napansin ng sinuman at nagkukwento na ang mga ito sa loob ng halos 2 taon bago ito nahuli. Ang praktikal na aral dito ay ito. Kung ang iyong mga kuko ay naging kapansin-pansing mas marupok sa nakaraang 1 hanggang 2 taon at mayroon kang anumang pakiramdam ng kabigatan o pananakit sa iyong mga binti kapag naglalakad paakyat o sa hagdanan, itanong sa iyong doktor tungkol sa isang ABI test. Ito ay simple, hindi nakakasakit at maaari nitong mahuli ang peripheral artery disease sa isang yugto kung saan ang intervention ay gumagawa ng napakalaking pagkakaiba. Ngayon, ang bilang 3 ay ang isa na binanggit ko sa simula ng video na ito. Ito ang gusto kong talagang gawin mo kasama ako ngayon. Ang bilang 3 ay tinatawag na capillary refill test at maaari mo itong gawin sa iyong sarili sa wala pang segundo. Narito kung paano ito gumagana. Hawakan ang iyong kamay sa antas ng iyong puso. Pumili ng kahit anong kuko. Ang index finger ay gumagana ng maayos. Pindutin ng malakas ang kuko gamit ang hinlalaki ng iyong kabilang kamay sa loob ng mga 2 segundo. Makikita mong magiging puti ang nail bed habang pinipiga ang dugo
mula sa maliliit na capillaries sa ilalim. Ngayon bitawan at magsimulang magbilang. 1 taon 1, 1 taon 2. Panoorin kung gaano kabilis bumalik ang normal na kulay rosas. Sa isang malusog na may edad na tao na may magandang sirkulasyon, ang kulay rosas na iyon ay bumabalik sa loob ng wala pang 2 segundo. Kung tumatagal ng 3 segundo o mas matagal, lalo na ng paulit-ulit sa maraming daliri, iyon ay isang palatandaan na ang pinakamaliit na mga ugat ng dugo sa iyong katawan ay hindi normal na nagpupuno. Mayroon ding pangalawang pagsubok na maaari mong gawin kasabay nito. Pindutin ang likod ng iyong kamay ng malumanay laban sa iyong noo o pisngi. Ang iyong kamay ay dapat na pakiramdam na malapit sa parehong temperatura ng iyong mukha. Kung ang iyong mga kamay ay patuloy na pakiramdam na kapansin-pansing mas malamig kaysa sa natitirang bahagi ng iyong katawan, kahit sa isang mainit na silid, iyon ay isa pang marker ng nabawasang peripheral circulation. Ang nangyayari sa biological sa refill test ay sinusukat nito ang bilis kung saan ang iyong microvascular system ay nakabawi mula sa presyon. Ang mabagal na pagpuno ay nangangahulugang ang sirkulasyon sa maliliit na mga ugat na iyon ay tamad na. At ang pananaliksik ay nag-ugnay sa patuloy na mabagal na capillary refill sa mga taong higit sa 6 nita sa isang hanay ng mga alalahanin sa cardiovascular, kabilang ang nabawasang cardiac output, hindi nasisiyang atrial fibrillation at mataas na panganib ng stroke, isang mahalagang tala bago ka mag-alala. Kung ang iyong refill ay sa hangganan ng mga 2 hanggang 3 segundo, iyon nang mag-isa ay karaniwang hindi dahilan ng alarma, lalo na kung malamig ang iyong mga kamay o kumukuha ka ng ilang mga gamot. Ang ilang mga gamot sa presyon ng dugo at mga beta blocker ay maaaring bahagyang magpabagal ng capillary refill nang walang nagpapahiwatig ng anumang problema. Ulitin ang pagsubok sa isang mainit na silid at kung ito ay patuloy pa rin na 3 segundo o mas matagal sa maraming daliri, iyon na ang magiging makabuluhan. Hindi ka nangangailangan ng doktor para dito. Hindi ka nangangailangan ng kagamitan. Hindi ka nangangailangan ng appointment. Kailangan mo lamang ng mga 5 segundo at magandang ilaw. Isang kwento tungkol sa isang retiradong guro na si Mang Benito mula sa Iloilo. Napanood ni Mang Benito ang isang katulad na tip sa isang health program at nagpa siya na subukan ang capillary refill test sa kanyang sarili isang gabi. Binilang niya ng halos 5 segundo bago bumalik ang kulay sa kanyang index finger. Sinubukan niya muli sa kanyang hinlalaki, sa kanyang gitnang daliri, sa kanyang kabilang kamay. Ang resulta ay pareho. Kinaumagahan, tinawagan niya ang opisina ng kanyang doktor at inilalarawan ang kanyang napansin. Natuklasan na si Mang Benito ay may hindi nasisiyang atrial fibrillation, isang problema sa ritmo ng puso na isa sa mga nangungunang sanhi ng stroke sa mga matatandang tao. Si Mang Benito ay sinimulan sa naaangkop na therapy na malamang ay naiwasan ang isang malaking stroke sa loob ng sumusunod na 12 buwan. Ang praktikal na aral dito ay ang talagang gawin ang pagsubok ngayon bago mo tapusin ang video na ito. Gawin ito sa hindi bababa sa 3 magkaibang daliri sa isang mainit na silid na may mainit na mga kamay. Kung ang iyong refill ay patuloy na tumatagal ng 3 segundo o mas matagal, isulat iyon at banggitin ito sa iyong susunod na medical na appointment. Itanong kung ang isang cardiovascular evaluation, kabilang ang isang EKG at posibleng isang echocardiogram ay magiging angkop. Sabihin mo sa akin sa mga komento ngayon kung ilang segundo ang iyong refill. Binabasa ko ang bawat tugon. At bago ko maabot ang bilang 4, kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo hanggang ngayon, ang isang mabilis na thumbs up ay tunay na gumagawa ng pagkakaiba sa kung ang channel ay umaabot sa mas maraming taong nangangailangan ng impormasyong ito. Ang bilang 4 ay ang isa na aking itinago at narito kung bakit ang isang ito ay karapat-dapat sa huling posisyon. Ang bilang 4 ay mga pagbabago sa lunula. At karamihan sa mga taong nakikinig ngayon ay hindi pa narinig ang salitang lunula sa kanilang buhay. Tingnan ang base ng iyong kuko, doon sa ibaba, sa itaas lang ng iyong cuticle.
Makakakita ka ba ng maliit na puting crescent shape na halos katulad ng kalahating buwan sa base ng kuko? Iyon ang lunula. Ito ang nakikitang bahagi ng iyong nail matrix. Ang bahagi kung saan ang bagong tissue ng kuko ay nabubuo sa real time. At ang lunula ay isa sa pinaka-napapabayaang diagnostic na signal sa buong katawan. Narito ang isang bagay na karamihan sa mga tao ay hindi kailanman natutunan tungkol sa lunula. Ang pattern kung aling mga daliri ang may nakikitang lunula ay kasing halaga ng kung naroroon man sila o hindi. Sa isang malusog na may edad na tao, ang hinlalaki at ang index finger ay halos palaging may malinaw na nakikitang lunula. Ang gitnang daliri ay karaniwang mayroon. Ang ring finger ay minsan mayroon. Ang maliit na daliri ay madalas na wala. At iyon ng mag-isa ay ganap na normal. Ang nakakaalala ay kapag ang pattern ay nagbabago. Kapag ang mga lunula na dating makikita mo sa iyong hinlalaki at index finger ay nawala na. Kapag ang mga lunula sa lahat ng iyong mga daliri ay halos hindi na nakikita. O kapag ang kulay ng iyong lunula ay nagbago sa ibang bagay kaysa sa normal na maputlang puti. Ang mga pagbabago ng kulay ay partikular na nagsasabi at ang bawat isa ay tumuturo sa ibang direksyon. Ang isang mapulang lunula ay naiugnay sa ilang klinikal na pananaliksik sa congestive heart failure at sa mga kondisyon na nakakaapekto sa puso. Ang asul na lunula ay maaaring magmungkahi ng parehong mga problema sa oxygen at sirkulasyon na tinalakay natin kanina. At ang isang napakaalab na lunula na halos nawala na sa natitirang bahagi ng kuko ay maaaring magmungkahi ng anemia, na may sariling makabuluhang koneksyon sa cardiovascular strain. Ang dahilan kung bakit ito ay karapat-dapat sa huling posisyon ay ang lunula ay isang bagay na halos walang nagtuturo na suriin. At gayon paman, ito ay isa sa pinaka-accessible na nakikitang signal na mayroon ang iyong katawan. Karamihan sa mga tao ay hindi pa natuturuan na tingnan ang base ng kanilang mga kuko para sa anumang bagay maliban sa impeksyon. At kaya, ang isang palatandaan na maaaring nag-prompt ng isang pag-uusap sa kanilang doktor ay hindi napansin sa loob ng maraming taon. Isang kwento tungkol sa isang lola na si Nanay Rosing mula sa Batangas, sa 22 taong gulang at pangkalahatan ay malusog sa buong buhay niya. Sa panahon ng isang pag-uusap sa telepono sa kanyang anak na babae na nagkataong isang nurse, binanggit niya halos bilang isang biro na ang maliliit na puting kalahating buwan sa kanyang mga kuko ay tila nawala na. Hinikayat siya ng kanyang anak na babae na banggitin ito sa kanyang susunod na pisikal na ginawa ni Nanay Rosing ng may kaunting pag-aalangan. Sineseryoso ng kanyang doktor ang mga obserbasyon, nag-order ng kumpletong blood count, at nag-order ng cardiovascular risk assessment. Ang blood work ay nagpakita ng makabuluhang anemia na unti-unting umuunlad. Ang cardiovascular workup ay nagpakita ng maagang mga palatandaan ng stress sa kanyang puso. Parehong mga kondisyon ay natugunan bago pa sila lumago sa anumang malaking kaganapan. Ang pagbabago ng lunula ay ang unang nakikitang palatandaan at madali itong makaligtaan pa sa loob ng isa pang 2 o 3 taon kung hindi hinikayat ng kanyang anak na babae na banggitin ito. Ang praktikal na aral ay simple. Tingnan ang iyong mga hinlalaki at iyong mga index finger ngayon sa ilalim ng magandang natural na liwanag. Kung ang iyong mga lunula ay ganap na nawawala sa karamihan ng iyong mga daliri, kung kapansin-pansing lumiliit ang mga ito sa mga nakaraang taon, o kung nagbago ang kulay ng mga ito, iyon ay isang bagay na dapat dalhin sa iyong susunod na medikal na appointment. Itanong para sa isang kumpletong blood count at para sa isang cardiovascular risk assessment. Ngayon na natakpan na natin ang lahat ng 4 na palatandaan, hayaan mo akong ibigay sa iyo ang isang praktikal na balangkas para sa kung ano ang gagawin sa impormasyong ito. Dahil ang pag-alam ng isang bagay at ang pag-aaksyon dito ay dalawang magkaibang bagay. Magsimula ngayon sa paggawa ng isang simpleng bagay. Dalhin ang iyong 2 kamay sa isang bintana na may magandang natural na liwanag ng araw. Suriin ang bawat kuko.
Tandaan ang kulay ng nail bed. Tingnan kung makakakita ka ng anumang asul o lilang tint. Tandaan kung ang mga kuko ay pakiramdam na marupok o mukhang mabagal ang paglago. Gawin ang capillary refill test sa hindi bababa sa 3 magkaibang daliri at time keep ito. Tingnan ang base ng bawat kuko para sa lunula at tandaan kung aling mga daliri ang may nakikita at kung alin ang wala. Kumuha ng larawan ng parehong kamay. Ang pagkakaroon ng visual na record sa paglipas ng panahon ay tunay na kapakipakinabang dahil ang mga pagbabagong unti-unti ay maaaring mahirap matandaan ng tumpak. Ngayong linggo, kung ang anumang nasaklaw natin ngayon ay tumugma sa iyong napansin, isulat ito. Tandaan ang tiyak na palatandaan kung aling daliri ang nagpakita nito at halos gaano katagal mo itong napansin. Dalhin ang nakasulat na tala na iyon sa iyong susunod na appointment sa doktor. Sa loob ng susunod na 22 araw, kung nakita mo ang 2 o higit pang mga palatandaang ito ng sabay-sabay, huwag maghintay para sa iyong taunang pisikal. Tawagan ang opisina ng iyong doktor, ilarawan ang iyong nakita, at itanong kung kailangan kang makita ng mas maaga. At higit sa lahat, mangyaring huwag i-diagnose ang iyong sarili batay sa kahit anong isang palatandaan ng mag-isa. Ang mahalaga ay ang buong klinikal na larawan, kabilang ang iyong kasaysayang medikal, ang iyong kasalukuyang mga gamot, ang iyong iba pang mga sintomas, at ang mahahanap ng iyong doktor kapag sinuri ka nila. Ang layunin ng video ngayon ay gawing mas may kaalamang kalahok ka sa pag-uusap na iyon, hindi palitan ito. Narito ang nais kong iwan sa iyo. Ang iyong katawan ay nakikipag-usap sa iyo sa buong buhay mo. Nagpapadala ito sa iyo ng mga signal, ang ilan ay malakas, ang ilan ay tahimik, araw-araw. At ang kahangahangang bagay tungkol sa pagiging higit sa iksenti ay mayroon kang mas maraming konteksto, mas maraming karanasan sa buhay, at mas maraming access sa medikal na suporta kaysa sa kahit anong iba pang punto sa iyong buhay. Ang mga taon ng 60s, 70s at higit pa ay hindi isang panahon kung kailan ang makabuluhang pagbabago sa kalusugan ay nagiging imposible. Ang pananaliksik ay patuloy na nagpapakita na ang maagang pagtuklas at may kaalamang atensyon sa mga ganitong uri ng signal ay maaaring dramatikong baguhin ang mga kalalabasan kahit sa mga huling dekada ng buhay. Ang mga kuko na tiningnan mo ngayong umaga at posibleng isinasantabi bilang walang kawili-wiling bagay ay maaaring ang pinaka-accessible na diagnostic na bintana na ibinigay sa iyo ng iyong katawan. Kailangan mo lamang malaman kung paano ito basahin. At ngayon, alam mo na. Kung nakatulong ang video na ito sa iyo, mangyaring isaalang-alang ang pag-subscribe sa channel. Iyon talaga ang pinakamainam na paraan para matiyak na hindi mo mamimiss ang susunod. At kung may taong mahal mo na makinabang sa pag-alam ng 4 na palatandaang ito, isang asawa, isang kapatid, isang kaibigan, mangyaring ibahagi ang video na ito sa kanila. Ang susunod na taong iyong i-forward ito ay maaaring ang isa na magpapansin ng isang bagay sa kanilang sariling mga kamay ngayong gabi hanggang sa susunod.